Okay, so habang pinapanood nyo itong video na to, sigurado ko may idea na kayo kung ano itong pag-uusapan nating Phone 1 ng CMF. Pero para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, yung CMF ay sub-brand po ng Nothing. Kaya napakalaki ng resemblance ng phone na to dun sa ibang mga Nothing phones na na-release previously. Pero ang isa sa pinaka malaking design factor nitong Phone 1 ng CMF ay napapalitan yung likod. Okay, so papakita ko yan sa inyo maya-maya. At maliban dito sa phone na to, meron pa silang nirelease na smartwatch tsaka TWS. Pero separate video na lang natin yan. So magko-focus muna tayo dito sa phone 1. So dito muna tayo guys sa kanyang presyo. So itong CMF phone 1 ay meron dalawang variant. 8128, 15,490 pesos. 8 to 56 gigabytes ay 17,490 pesos naman. Tara, unbox natin. Yung box nitong phone 1 ay malaki resemblance sa design ng previous Nothing phones. Pero may kakaiba dito. Mamaya papakita ko sa inyo. Maliban sa phone, i-unbox din natin yung iba pang accessories dito. Kasama na yung tatlong back covers or cases. Nandito din yung card case, yung stand, at lanyard. Pero itabi muna natin mga yan at syempre, unahin muna natin yung phone 1. Makikita nyo sa harap ng box ng phone 1, yung itsura ng camera module, pati na rin yung ilang screws ng phone. Yung nandito sa atin ay yung 8 to 56 gigabytes na variant. At yung sinasabi kong kakaiba sa ibang Nothing phones, sticker lang yung kailangan nating tanggalin para mabuksan yung box at wala tayong kahit anong pupunitin. Pag open, makikita natin agad yung phone 1 na nakabalot sa paper na balot. Pero naka-expose yung accessory interface or yung bilog doon sa may baba, pati na rin yung camera module. Okay, tanggalin natin yung balot. Ito yung black na back cover. Matte siya, napakalinis na itsura dahil hindi kapitan ni smudges or fingerprints. Sa ilalim ng box, meron lang USB-C cable, napaka-unique ng orange SIM ejector pin at documentation. Open naman natin ngayon guys yung cases. Unahin natin tong orange. Same na same yung texture sa default na back case. Matte din, kaya madaling i-maintain. May kasama tayong orange na accessory interface or yung bilog na screw, orange na SIM tray, orange na SIM ejector na may flat screwdriver sa kabilang side, at 4 na screws. Ang kailangan lang natin gawin dito sa likod para matanggal ay tanggalin yung 4 na screws, pati na rin yung accessory interface. Pagtanggal ng cover, pwede nang isalpak yung bagong back cover. So again, ito yung orange, ito naman yung light green, at ito yung blue. Kung kayo tatanungin guys, anong favorite nyo na kulay ng back cover? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon naman, puntahan natin yung card case. Meron tayong special na accessory interface dito na para lang sa case na to. Ito naman yung mismong card case. Matigas yung mismong card case tapos matte yung texture. Maganda naman, simple lang. Itong lanyard naman ay accessory interface lang yung talagang kakaiba na kasama sa box. Kasi kung wala to, hindi tayo makagamit ng lanyard. Ito naman yung phone stand. Imbes na yung accessory interface na kasama sa card case yung gamitin natin, pwedeng ito na. Para may kasama na rin tayong stand. Okay, so balikan natin guys itong phone 1. So itong orange muna yung ginamit ko all throughout sa pag-test sa phone na to. At pwede naman tayong mag-mix and match. So if ever gusto nating orange yung back cover pero black screws or black na accessory interface or blue or light green, pwede natin paghalu-haluin yan. At nakaka-excite lang yung gagawin ng mga third party na mga brands para sa back cover nitong phone 1 ng CMF. Sigurado may ma-release pa dyan na ibang brand or gawa ng ibang brand, tapos mas mura at mas unique yung itsura. At itong phone 1 guys ay merong IP52 na rating. So, hindi naman siya agad-agad papasukan ng tubig, pero pwede siyang mapasukan kapag malakas yung pressure ng tubig. Tapos, depende rin sa angulo. Tapos, medyo mas madaling pumasok dito yung dust compared sa ibang IP rating. Pero hindi rin naman basta-basta. Tapos, may support na rin to guys sa Wi-Fi 6, kaya mabilis na Wi-Fi connection yung may experience natin dito. Ngayon pagdating naman guys sa haptics nitong phone 1, okay naman siya.
Maganda naman, hindi ko naman din-disable kasi nag-enjoy naman ako sa paggamit. Pero hindi naman siya flagship level. Single firing lang din yung ating speaker dito sa ilalim. Malakas naman siya, in fairness naman. Tapos maganda yung quality, hindi sabog. Pero para sa ganitong presyo, okay sana kung dual speakers. So overall guys, pagdating sa design nitong Phone 1, maganda talaga siya. Napaka-unique. Bihira na tayo makakita ng ganitong klase ng design. Actually, sa ngayon parang ito lang yung phone na nag-offer sa atin ng removable back cover. So, malaking factor yun para mas ma-enjoy natin yung phone. Kaya lang, mas okay sana kung ang ginawa nilang removable battery. Naku po, panalong-panalo sana doon yung CMF. Talagang ang daming kukuha ng phone na to kung ang ginawa nila removable battery. Sayang talaga. Pero ano malay natin, di ba? Yung Phone 2 in the future, baka removable din yung battery. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang display, meron tayo ditong 6.67 inch AMOLED, 120Hz or adaptive 120Hz yung kanyang refresh rate, 394 naman yung PPI, at aabot ng 2000 nits yung kanyang peak brightness. Okay, una sa lahat, yung kanyang peak brightness guys ay parang yan na dapat yung standard talaga na peak brightness ng mga phones sa ngayon, lalo na yung mga AMOLED display, 2000, para talagang clear na clear yung display kahit patirik na tirik yung araw. At in fairness naman guys, sa paggamit ko dito sa phone na to, lalo na outdoor, talagang kitang-kita ko pa rin yung buong display, hindi ako nahirapan sa kanya. At pagdating guys sa quality, sa kulay, ganyan, sa overall na itsura ng kanyang display, color reproduction, panalong-panalo guys, maganda at mag-enjoy talaga tayo sa media consumption. Pero mamaya, gusto kong pag-usapan natin yung sinabi ng CMF dito sa Phone 1 na adaptive daw yung kanyang screen refresh rate. Pero sa ngayon, tingnan muna natin yung kanyang DRM info or yung kanyang Wi-Fi security, pati na rin yung color settings sa kanyang display settings. Okay, una sa lahat guys, dito sa DRM info, makikita nyo na yung kanyang Wi-Fi security ay level 1. Check naman natin sa Netflix application. Okay, good news ulit guys. Yung kanyang Wi-Fi security sa Netflix application ay level 1 din. Yung max playback resolution, Full HD. Wala lang siyang support sa HDR. Pagdating naman sa color scheme guys, or sa color settings, meron tayong dalawang preset, Alive tsaka Standard. Yung Alive, syempre mas vibrant yung kulay na makukuha natin dyan. Mas natural naman dun sa Standard. At pwede rin nating timplahin yung kanyang color temperature. Pagdating naman sa screen refresh rate setting, meron tayong dalawang option, High tsaka Standard. Yung High, syempre, from 120, i-expect natin na dapat bababa siya to 60 Hz. At according to CMF, kagaya sa sinabi ko kanina, adaptive yung kanilang refresh rate. Pero, double check natin. Okay, so makita nyo ngayon guys, na naka 120 Hz tayo, kasi yan yung default kapag naka-high. Pero ilang seconds na yung lumilipas, pero nandyan pa rin siya, hindi pa rin siya bumababa to 60 Hz. Ayan o, nandyan pa rin, kahit wala na tayong ginagawa sa display. Okay, pero meron namang mga instances na automatic bababa siya to 60 Hz. Depende sa application. For example, kapag ang isang game ay hindi supported ng high refresh rate gaming or hindi pwede yung mataas na FPS, bababa naman siya to 60 Hz. Like yung Asphalt 9, ganyan. So, yun, automatic naman siya. Pero, eto, wala na tayong ginagawa. 120 Hz pa rin. So, matakot ako sa battery tong display ng Phone 1. Pero sana, sa mga darating na software updates, ma-fix yun ng CMF para mas tipid sa battery. Pagdating naman sa kanyang performance, out of the box, naka Nothing OS 2.6 na tayo dito, on top of Android 14. Dimensity 7300 yung kanyang chipset, 8GB LPDDR5X yung kanyang RAM, 128 or 256GB naman UFS 3.1 yung kanyang storage. At pwede tayong maglagay dito ng microSD card up to 2TB. At ang promise guys ng CMF dito sa Phone 1, makakatanggap to ng 2 years na Android major updates at 3 years naman na security updates. At yun naman talaga guys, ang confidently masasabi ko talaga sa inyo na maasahan natin yung software updates ng Nothing in general, kahit na itong CMF. Kasi upon testing pa lang, nakatanggap na ako ng 2 software updates. Enhancements sa camera, sa performance, ganyan.
So, talagang totoo yung sinasabi nila. Ngayon, check naman natin guys yung kanyang Antutu score. At itong CMF Phone 1 ay meron tinatawag na RAM booster or virtual RAM up to 8 GB. So, check natin kung may effect sa performance yung kanyang RAM booster. So, ito guys yung Antutu score. Kapag naka-off yung kanyang RAM booster or virtual RAM, 648,239. So, gawin naman natin ngayon ay i-on yung RAM booster. Okay, so makikita nyo guys na tumaas at nakatulong talaga sa performance. 651,629 na. So, bihira ko itong sabihin guys. I advise gamitin nyo yung virtual RAM or RAM booster dito sa Phone 1. Malaki yung jump sa performance. Okay, pagdating guys sa game, test natin siya dito sa SpongeBob Cosmic Shake. So, makikita ninyo na yung ating resolution ay naka-ultra. Yung FPS limit natin ay 120 dito sa advanced. Lahat naka-ultra. So, check natin kung kakayanin. Okay, so sa feels guys, may konting frame drops or lag sa umpisa ng game. Pero kapag nagdire-diretso ka na, mapapansin mo na smooth naman siya overall. Hindi ka naman mapapahiya dito. Yan. Pero kung gusto mo, pwede mo naman babaan yung game settings or graphic settings. Pero dito sa sagad, smooth naman guys. Wala naman akong masabi. So, maasahan naman natin itong Dimensity 7300 kahit pa dun sa graphic intensive na mga game. Ngayon, kung pag-uusapan natin guys yung thermals, at yung battery consumption na rin. Dito sa wildlife stress test, makikita ninyo na yung nabawas sa ating battery ay 5% after nung test. Tapos, umabot tayo ng 41 degrees pagdating naman sa temperature kasi yung ating starting ay 35 degrees. So, minadagdag na 6 degrees dito sa ating Phone 1. So, not bad. Okay na rin. Pero, syempre, sa mga darating yung software updates, ay expect natin na mas magiging maganda pa yung thermals ng phone nito. Okay, dito tayo guys sa kanyang camera. 50 megapixels, 1.8 aperture na Sony IMX882 sensor, yung kanyang main camera. Tapos meron lang tayong secondary na 2 megapixels, f2.4 na depth sensor. Yung kanyang selfie camera naman, 16 megapixels. So, technically, sa point of view ko lang naman, yung Phone 1 ay single lang yung camera. So, check natin yung mga photos at videos kuha sa phone nito. Okay, so ito naman guys yung 1080p video recording sa selfie camera nitong CMF Phone 1. Ang pinakamataas na resolution na pwede nating i-record dito ay 1080p 60 fps. Pero ito nakikita nyo ay 30 fps at naka-on yung HDR. So ayun lang, hindi tayo makapag-shoot dito ng 4K video recording. Pero dun sa likod, kagaya na nakita nyo kanina, pwedeng-pwede. Yun nga lang, magagawa lang natin yung 4K 30 fps na video recording sa kanyang main camera kapag naka-off yung HDR. Kapag in-on natin yun, 1080p video recording lang. So pagdating sa quality ng kanyang selfie video, okay naman siya guys. Ewan ko lang, siguro may something lang na pwede pang i-improve dito yung nothing. Medyo grainy pa dun sa mga madidilim na parts. Halata ako na grainy, tsaka hindi ganun ka-smooth yung galaw natin. So, pero overall, good start. Magagamit naman natin to sa vlogging kung gustuhin natin. Okay, so dito tayo sa kanyang battery. 5,000 mAh yung capacity.
capable sa 33 watts na charging speed. Ngayon, napaka-decent guys nung nakuha nating SOT dito sa CMF Phone 1. 14 hours, 13 minutes, not bad. Ano yan, naka-default yung ating refresh rate setting, 50% yung brightness. So, sa normal usage or sa real life usage, mas malaking SOT pa yung makukuha natin kung hindi tayo gagamit dito ng mga graphic intensive na mga games or mga application. Pero again, dahil napakadami nating software updates na matatanggap, mag-i-improve pa yan. Ngayon, ginamitan ko guys ng 100 watts na gun charger from Ugreen, itong ating CMF Phone 1 para matest yung kanyang charging speed. At from 14 to 100%, 1 hour and 13 minutes ko lang na-charge itong phone ito. Okay, so kung kayo guys ang tatanungin for 15,490 para sa 8128 at 17,490 para dito sa 8256, sa tingin niyo ba sulit bilhin itong CMF Phone 1? Comment kayo dyan sa baba guys kung ano masasabi nyo dito sa phone na to, kung sulit ba siya para sa presyo na yan. Lagay nyo lang yung reason dyan sa baba. Kung ako naman yung tatanungin, sulit siya. Ano siya, merong unique na feature, unang-una yung design. Pwede nating ma-customize yung back cover. Hindi lang para ma-satisfy yung cravings natin sa design ng phone, sa kulay, ganyan. Kundi para na rin mapalitan natin yung back cover if ever na madami ng gas-gas o kaya na bagsak natin, na damage tong likod. Napakadali lang na pag mukaing bago ulit itong phone na to, bili lang tayo ng back cover, okay na, 'di ba? So napakalaking advantage nun. Pero syempre, hindi natin bibilin itong phone nito dahil lang doon sa design factor niya. Bibilin din natin to, una sa lahat dahil sa pagiging stock Android niya, konting-konti lang yung dinagdag ng CMF or nothing na mga features dito sa phone na to. Pero sobrang close siya sa Pixel phone. Plus, maganda yung kanyang camera performance, mag-i-improve pa yan dahil sa software updates. At yun pa yung isa, napakatagal ng software updates na matatanggap natin dito. At panghuli, maganda yung battery life. So para sa akin, ulitin ko lang, sulit bilhin itong phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Lahat ng links nandyan sa description box sa baba para sa sambat sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.